Kalabasa. After 45 days po ng ating pagkakatanim ng kalabasa, tingnan po ninyo, no? Nag-start na po yung kanyang pagpa-flower, no? Lumalabas po ng kanyang mga flower. Sa flower pa lamang po, malaking pakinabang na, no? Kapag pinruning nyo pa, yung talbos po nito, napaka-healthy. So, magtanim din po kayo ng kalabasa sa timba. So, yun po yung mga timba na pinagtamnan natin ng kalabasa. Ninyo po ang kanyang mga flower, oh. Ganda po ang kanyang mga flower, oh. Yan. Bawat nodes po niya, meron po siyang flower na, ha. Yan, oh. Yan. Yan po dito. Yan, oh. Naku, dami pong flower yan, oh. Yan. Ito po, oh. So, sa flower pa lamang, gaya ng banggit ko, ay malaking pakinabang nasa kalabasa. Tapos kapag pinruning mo nga yung kanyang tangkay o yung kanyang talbos na yan ay napaka sarap. Matapos ko pong maibahagi po sa inyo ang simpleng pagtatanim ng kalabasa sa timba, no? After 45 days yan na po. So ngayon po ay magluluto po ako ng masarap at masustansyang kalabasang okoy alang magsasakang reporter. Halip po kayo, samahan nyo kung gagawa o magluluto ng kalabasang okoy o okoy na kalabasa. Ito po ang kumpletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang kalabasang okoy alang magsasaka reporter. So ito po yung ating bida, yung ating kalabasa na iniwa-iwa ko na ng maliliit. Tapos itlog, tubig, mantika. Tapos itong ating karot, sibuyas, asin, durog na paminta, cornstarch, at harina. So yun po ang kumpletong sangkap. Kalabasang okoy alang magsasakang reporter. So ngayon simulan natin paggawa yung ating inihiwa-iwang maliliit na kalabasa. Lalagyan natin sa isang bowl. Yan. Sunod ang ating karot. Yalo na natin. Yan. Alright. Sunod ay ang sibuyas. Yan. Okay, may mix natin mabuti ngayon. Itong tatlong sangkap, no? Yan. Luyin natin mabuti. Okay, yung ibang sangkap naman ang ating paghalogin. Itong unang harina. Yan. Harina. Sunod ay ang cornstarch. Yan. Okay, asin. Yan. Asin, mix natin. Itong paminta. Okay. Paminta. Haluin natin. Yan. Tapos ay ang itlog. No? 2 pirasong itlog po yung aking ginamit. Ayan. Alright. I-mix din natin mabuti. Ayan. Halo. Ayan, hanggang mahalong mabuti ito, no? Sunod ay ang tubig. Ayan. Tubig. Ayan. Alright. Okay, para mas lalo pong sumarap, ano? Pwede po kayo maglagay ng hipon. Pero ito pong wala. Pero para masasarap nga, yan. Lagyan natin ng hipon. Pwede rin po buo yung hipon. Sa ibabaw nyo sa ilalagay. Pero itong sa akin ay hinimay ko ng hipon, tinanggal ko na yung balat. So ngayon ay halo na natin. Sa kanina ay minix natin na ating kalabasa, karot at sibuyas, ano?
Yan, para magbuo kapag ating lulutuin na. Yan. Para mas magandang yalo, yan. Gamamit po kayong 2 kutsara, no? Yan. Mas mabuti. Yan. Alright. Dapat mahalong mabuti po yan, no? So, ayun, ay magluluto na tayo. Sindihan na natin ating kalang. Yan. Okay, painitin natin ang kawali. Mainit na yung kawali. Lagyan na natin ating mantika. Yan. Painitin natin bagya ang mantika. Ngayon ay sasalang na tayo. Yan. Salang na tayo sa kawali. Yun. Sabay-sabayan natin kahit tatlong salang sa isang kawali, pwede yan. Ilalagyan ng konting sauce para mabuo siya. Yun. Isa pa. Yung 3 kasya, ang 3 hanggang 4. Ayan. Alright. Isa pa. Kasi yung 4. Isa pa. Yun. Pinipili natin, nilalagyan natin ng isang ipon. Yan. Alright. Okay, tingnan natin kung medyo ma-brown-brown na yung ilalim. Dapat medyo ma-brown-brown yan, ano? Tahan natin. Yun. Yan na. Ito natin lahat. Yun. Alright. Yan. So, hintayin din natin magkulay ganyan yung kabilang side. Yan, tingnan natin. Luto na. Yan, lagay natin sa plato. May paper towel, ano? Purpose po ng paper towel para yung mantika, sipsipin po ng paper towel. Yan. So ito na po yung ating bagong lutong kalabasa okoy ala magsasakang reporter. Ang ganda po ng texture, ang sarap po sigurado nito. Yan. Masarap na, masustansya pa. So ngayon po ititikman natin kung gaano kasarap itong ating bagong lutong kalabasang okoy ala magsasakang reporter. So gumawa po ako ng sausawan, no? Yung sausawan ko ay suka, bawang, sibuyas, tapos sili, no? Healthy rin po ito. Yon ay titikman na natin kung gaano kasarap, ano? Ito po pwedeng pang-ulam, pwede rin pong pang-merienda, no? Itong ating niluto. Ito, lagyan natin ng, isawsaw natin ng konti sa ating sausawan. Yan. Ang sarap! Nangigibabaw po sa linamnam ng linamnam ng kalabasa. Tapos umaagaw ng lasa yung ating carrot, no? So yummy, Masarap pong pang-merienda. Magluto po kayo nito, no? O kaya pang-ulam, pang-ulam na rin. Sarap! Panalo, no? Napakasarap niya. Magluto rin po kayo nito, no? Tiyak po magugustuhan ng inyong mga anak at ang buong pamilya. Healthy for the mind and body.
Nawa po ay nakapagabag na naman ako ng kahit maliit na kaalaman ngayong araw na ito. Una po, yung simple at madaling pagtatanim ng kalabasa sa mga timba, no? Wala kang enough space sa Metro Manila ka nakatira, sa timba pwede kang magtanim. At ang ikalawa ay itong pagluluto ng masarap at masustansyang kalabasa okoy alang magsasakang reporter, no? From garden to table. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po. Happy farming and God bless. Ngayon po sasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Joyce Hawili. Hello Sir Mer, magandang umaga po. Direct sunlight po ba ang stevia? Salamat po. Thank you very much Joyce. Yes, direct sunlight ang stevia. Dapat within 8 hours a day ay naarawan siya, no? Ganyan ang gusto ng stevia. Tanong naman mula kay Jose Artadi. Hello Sir Mer, ang hirap pong magtanim ng sili. Daming insekto na umaatake. Ano po ang experience ninyo? Bakit ang gaganda at lalago ng mga tanim ninyong sili? Salamat po. Thank you very much Jose. Ina-apply ko yung TLC, Tender Love and Care, at nag-spray ako once a week ng OHN. Ito pinagsama-samang bawang, sibuyas, sili, luya at molasses. Pine-ferment ko after 3 weeks ng fermentation. Kinukuha ko yung katas once a week. Nag-spray ako sa aking mga tanim na halaman. Walang lumalapit na insekto. Kaya magaganda yung ating mga tanim na sili at iba pang mga green leafy vegetables. Gayain mo rin yan. Tanong naman mula kay Maribel Banaria. Sir, merang tanim ko pong alokbati ay white ang tangkay. Okay lang po ba? Salamat po. Thank you very much sa Maribel. Yes, okay na okay yan. Ano? Ibang variety lang ang naitanim mong alokbati. Ano? Madalas kasi ang naitatanim na alokbati ay yung kulay violet, yung tangkay. Pero yan ay okay din yan. Ano? Kung anong taglay na benefits ng ibang variety, ganyan din ang taglay na health benefits sa ating katawan ng naitanim mong alokbati. Tanong naman mula kay Tata Hernandez. Hi magsasaka reporter, paano ba pabungay ng madami ang ubas? Salamat po. Thank you very much sa Tata. Una, mag-pruning ka. No? After pruning, magdilig ka ng natural at organic na pataba tulad ng binabad na balat ng saging. Mag-spray ka rin ng fermented fruit juice. Nang sa ganon, lahat ng na-flower matutuloy lahat into bunga. Tanong naman mula kay Jaime Echage. Sir, meron na pong nilalagay ninyo. Bakit magagandang mga tanim niyong strawberry? Salamat po. Thank you very much sa Jaime. Una, yung lupa na aking ginagamit ay 60% buwagag. Another 20% ay vermicast, paunang pataba. Tapos another 20% ay coco peat, no? Tapos habang lumalaki yung aking mga tanim na halaman tulad ng strawberry, nagdadagdag ako ng vermicast. Nang sa ganon, masustain, no? Yung kung anong ganda nung unang bulan sila hanggang sa paglaki, hanggang sa pamumulaklak at magkaroon ng flower at bunga. Ganyan ang aking ginagawa, no? Palagi nating i-apply ang TLC, Tender Love and Care. I-apply mo rin yan sa iyong mga tanim na halaman. Tanong naman mula kay Arturo Segovia. Sir, pwede rin bang itanim ang papaya sa malaking lata ng pintura? Salamat po. Thank you very much Arturo. Yes, pwede ka rin magtanim dyan. Ako nga ay nagtatanim sa timba o kaya sa malaking paso. Palagi ka lang maglagay ng natural at organic na pataba dahil limited kasi yung space na pwedeng magalaan ng kanyang mga ugat. So kailangan suportahan mo, maglagay ka ng natural at organic na pataba. Ako ginagamit ko vermicast. Pero pwede ka rin maglagay ng chicken manure, cow manure, carabao manure o kay compost o kung ano ang available sa inyong lugar. Tanong naman mula kay Rosita Cristobal. Sir, meron sa self-watering pong pamamaraan, gaano po ninyo kadalas pinapalitan ng tubig? Salamat po.
Thank you very much, Rosita. Wala nang palitan ng tubig, ano? Ito ng ating mga tanim na ito. Yung tubig na yan sa ilalim, makikita mo yung tubig sa ilalim, hanggang humarvest ka dyan, hanggang nabubuhay yung tanim na halaman, mananatili dyan yan, hindi ko na yan pinapalitan. So, pwede mo rin gawin yan sa yung mga tanim na halaman. At ang huling tanong natin ay mula kay Nick RC. Sir Mer, pwede bang isabay ang